Kim Chu, naging cover sa newest issue ng Preview magazine. Binalak tumakas papuntang Canada dahil sa tindi ng mga pangbabash sa kanya dati? Tara, pag-usapan natin ito. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Si Kim Chu, ang talentadong aktres at minamahal na personalidad sa telebisyon ay nagdagdag ng panibagong tagumpay sa kanyang kahangahangang karera sa pamamagitan ng pag-cover sa Preview magazine. Kilala sa kanyang pagiging versatile at charming, nagpamangha si Kim sa serye ng mga glamorosong larawan na nagpapakita sa pinakabagong fashion trends. Sa kalakip na panayam, ibinahagi niya ang kanyang journey sa showbiz industry, ang kanyang personal growth at ang mga proyekto sa hinaharap. Sa kanyang ika-18 taon na sa industriya ng show business, ang aktres at host na si Kim Chu ay nagbalik tanaw sa kanyang mga karanasan at naging tagumpay. Matapos makaranas ng mga pagsubok na halos nagtulak sa kanya na sumuko, siya ay nagtagumpay ng higit pa sa kanyang inaasahan. Sa naging eksklusibong panayam, ibinahagi ni Kim kung paano siya nagpatuloy sa kabila ng mga hamon at kung paano ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang trabaho ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ngunit sa kabila nga ng kanyang mga tagumpay, hindi naiwasan ni Kim ang mga pagsubok sa kanyang personal na buhay. Ayon sa kanya, sa kalagitnaan ng viral na video na bawal lumabas, binalak niya din daw di umanong tumakas na papuntang Canada dahil sa matinding pangbabash sa kanya at negatibong komento na natanggap niya mula sa social media. Ibinahagi niya din dito kung paano niya nalampasan ang mga pagsubok na ito at kung paano siya nagpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngayon, masaya at puno na ng pag-asa si Kim habang patuloy niyang tinatahak ang kanyang landas sa showbiz industry. Siya ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa marami, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil na rin sa kanyang determinasyon at positibong pananaw sa buhay. Narito nga ang ilang mga markadong pahayag ni Kim na kinapulutan ng inspirasyon ng mga nakakarami. The younger her was more conservative. She detailed, "I had a lot of hesitation, siguro as a young girl. Pero ngayon, parang sanay na ako sa world of shopping, of fashion. I'm open na to exploring looks, more daring and newer, bolder looks. Kailangan mo din sakyan yung flow. Pwede mag-rest for a while, but don't stop. If you still want it, then go for it." Sabi din niya, ang foundation naman ng isang tao is how they grew up. Nagpapasalamat din ako with how my parents raised me kasi pinag-racket na nila ako doon sa tindahan ng tita ko for me to buy yung gusto kong pagkain, to buy load or to buy a cellphone. Parang lahat talaga kailangan kong paghirapan, sabi niya. It prepared me for what I will be facing. Sinabi din niya na, "I'm not a fan of answering someone online. It will just light the fire. Parang finifeed mo yung snake for you to bite," sabi niya. Mas maganda na wag mo siyang pansinin. Just go on with your truth. Nakaka-waste of time na dapat i-enjoy mo yung what's happening to you kaysa yung i-deal mo yung mga false stories, mga bashers, mga doubters. Pagpapatuloy pa niya. Hindi mo tuloy ma-enjoy yung magandang life in front of you if you keep on holding back. Sabi pa niya, "So now, kahit anong i-judge sa akin ng mga tao, parang woman of steel na lang ako." She said, "Ikaw na lang magdedesisyon on whatever you're facing if you want it to be positive or negative, and nobody wants a negative life." Sabi pa dito, Kim admitted that she was traumatized up to the point that she had packed up her things to flee to Canada. Ang naging pahayag niya nga po ay, "Yun na yung lowest point of bashing na natanggap ko." She said, "For 1.5 months, nasa room lang talaga ako. Ayoko kumausap ng tao. Kasi parang ilang sentence lang nga, sobra na yung judgment ng mga tao. Nadala lang naman ako ng emosyon." Dagdag pa niya, "I have my freedom on what to share and what not to share.
Just go to my Instagram, you'll know what's happening. Anong show ko, anong ginagawa ko, ano ang mga hobbies ko lately, she said. Isa din yun sa mga tools and power mo din na ito lang yung ipapakita ko. Ito lang yung isi-share ko, and then you don't know what's happening after that. Isa din ito sa mga naging pahayag niya. The most important thing is to be grateful, she said. You're not always on top. At a certain point, mukhang wala ka rin dyan. Be grateful all the time and just enjoy what you have right now. Kasi hindi naman yan forever. Dagdag pa niya, kung kinakabahan ka and natatakot ka, that's when you grow. If it's not in your comfort zone, then that's you leveling up from your normal self. Sa 18 years ko in the industry, may i-grow pa pala. Narito naman mga ka-trenders ang update natin sa botohan sa online poll ng Korea International Drama Award. As of today at 3:36 p.m., si Kim Chiu pa rin po ang nangunguna sa puwesto na mayroong 62.68%. Pangalawa naman sa pwesto si Paolo Avellino na mayroong 14.45%. Pangatlo naman si Nadine Lustre na mayroon naman pong 11.96%. Pang-apat po sa pwesto si Rian Ramos na mayroong 7.2% at si Krisha Viaje ang panglima na mayroong 2.44%. Bago magtapos ang video na ito, narito naman ang mga komento na iniwan nyo sa mga nakaraang content na in-upload namin sa channel na ito. Komento ni @joyorkila6881, umpisahan na sana nila para may aabangan na kami kahit sino sa kanila basta magka-movie na ang Kim Pao. Sabi naman ni @aynaku, Eric Matis vision and gritty realism plus Kim Pao's charisma and mass appeal equals provocative and compelling entertainment. But first, would love a Kim Pao mature romance with Cathy Molina at the helm for tried and true kilig. Sabi naman ni @maridesh4374, I prefer direct Cathy Garcia instead of Eric Mati. Direct Cathy's movies have more heart and brings out the acting skills of the actors. Direct Mati's movies sometimes have dark storylines, violence, horror, etc. Hopefully, Kim Pao's first movie will be dramatic but a feel-good movie. Sabi naman ni @chatmdr7545, gusto namin Kim Pao movie action love story with a happy ending. Pwede naman dalawa sila tulad ng Linlang. Sabi naman ni Virginia Lewis 2552, parang mas gusto ko si Direct Mati kasi si Kim nakagawa na ng mga horror movies at magaling naman siya. Give it to Direct Mati. Komento naman ni @Lady Labadan, baka makiagaw din si Director Sian, ha ha ha, baka blockbuster, ha ha ha. Kunin mong artista Mr. Director si Kim Chiu and Paolo Avellino para makabawi, ha ha ha. Sabi naman ni @Julie Annie Adami Coralagi 7873, I think wala naman silang tampuhan pero parang silang dalawa pang trabaho lang. I think kay Kim ang kasagutan kung gusto niya ng relasyon or kaibigan lang. Sabi naman ni Taurus Girl 38, di naman basehan na need na lagi silang magkasama sa pagtakbo lalo na kapag nasa Pinas sila dahil pareho silang busy. Kaya lang naman nagkasama silang tumakbo dahil nasa abroad sila, nasa isang lugar lang sila. And that's it mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!